ni employer hindi nakasakit sa kultura tradisyon ng mga ng host countries na employer. In this case, yung nag-TikTok na binugbog, nag-TikTok siya sa loob ng kwarto siya, nakakulong siya. She was inside her room. Siguro narinig na merong music, she barged in this employer, pumasok sa pilitan. Mga kliyente. And so why represent yourself as a co-OFW? Mr. Chair, like I mentioned... So pinapadismiss mo lang pala yung mga kaso na ipinali mga OFW sa mga recruitment agency. So therefore, hindi ka representative ng OFWs. Representative ka ng mga loko-lokong recruitment agency tulad nitong ni-represent ni Miss Rachel Rucas. Recruitment agency represent mo at galing mismo sa bibig mo, yes, Mr. marami Chair. may mga napadismiss ka na mga kaso, di ba? So, na pinal ng mga OFWs. Penalize din naman po yung iba, exactly. Mr. Chair. So therefore, iba po. You're representing the agencies, recruitment agencies, not the OFWs. Kaya next time, huwag ka na magpanggap na ako OFW. Hindi ka OFW eh. You're a lawyer. Sana nilagay mo ako attorney ng mga recruitment agency. Mr. Chair, kasi... Hindi, the last time nakalagay dito, ako. Yes, Mr. Chair. Kaya nga pinasalita kitang pinasalita. Siguro, isang oras ka ng salita noon eh. Ang yabang mo pa noon. Bilib na bilib ako sa'yo. Tululaway ka pa habang nagpapaliwanag ka, sarap na sarap ka. Yung pala, binudul-budul mo kami. Mr. Chair, sabi ko nga po, Mr. Chair, ako po ay nagtayo po ng organization. Mr. Chairman, if I may, I think we have heard enough from you, sir. Just an administrative matter, Senator Jinggoy. Please. In the light of what Admin Arnel Ignacio made mention to all of us, na may proof, na may na negative for pregnancy, etc. May I move, Mr. Chairman, that the statements made by this attorney Castillon be deleted into the records of this committee, Mr. Chairman. Very damaging po yung sinabi niya ng walang basis eh. So I just wanted to make sure na it's deleted in the records of this committee. Mr. Chairman, I was gonna tackle that. I second, Mr. Chair. Anything yes. about the reproductive health of the deceased should not Yes. be included in the records in the light of the statement coming from Administrator Ignacio referring to a medical certificate. Huwag na natin siraan yung patay na. And in that Yung regard, patay niya. I want you to apologize. Yes, Your Honor. I want you to apologize. I am sorry, Mr. Chair. Kasi yung record na hawak mo at record na hawak ng OWA ay magkapareho. Now, dito sa record mo sabi na pregnant. Dito sa record niya sabi hindi. Pareho naman galing niya sa Kuwaiti government. Magkaiba po, Mr. Chair. Dapat nag-doktor ka. Dapat hindi ka attorney. Dapat doktor ka. Quack doctor. Hindi po, Doktor ng mga Mr. Chair, peking dokumento. ito po ay, sabi ko nga kanina, the information that we report to DMW is merely dependent upon... No, sir. Nasasabi mo lang na Ito po. dyan sa record ng pregnant. Sabi dito, walang any indication na siya ay pregnant. This is official. Ayan, no, galing sa Kuwaiti government. Official, this is official. Saan galing po yan? Saan galing, Mr. Ignacio? It's from the Kuwaiti government, the first autopsy that we This is acquired. official. Yes. Kasi bukas ka agad ng bukas ng iyong malaking bibig para kampihan ang iyong agency na loko-loko. Mr. Chair, Para masulit yung bayad sa iyo ng mga agency. Hindi mo man lang chine-check to make sure, check, double check, triple check, na kung yung dokumento ba yan ay tama. Saan ba yung source mo? I just... Sino nagbigay sa iyo niya? Ito po yung paunang ibinigay po ng foreign agency na letter. Foreign agency. So not the Kuwaiti government. The government. Ito, Kuwaiti government eh. Yung pala sa foreign agency. So, pwedeng dinoktor yan ng foreign agency, FRA. Mr. Chairman, I think he is about to issue an apology. Okay. Yes, I apologize and I do not object for the deletion. Thank you, Mr. Chair. I apologize. You have no right to object. I'm sorry. I apologize. Lecture us. Apologize to the committee and to the family of the deceased. I apologize to the committee, Mr. Chair, and To to the the family. family of the deceased. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Attorney. Tapos na tayo doon. So, Mr. Chair. inamin mo na mali ka at inamin mo na mali ang dokumentong yan at nag-apologize ka sa family
ni Julie B. Yes, I apologize, Mr. Chair. Can we hear it one more time? I apologize, Mr. Chair. Okay. So maliwanag na tayo dyan. Next time kasi, abogado ka pa man din, di ba? Yes, Yan ba Mr. tinuro Chair. kayo sa inyo, sa law school nyo? Kung saan ka nag-graduate? Ganun ba ang turo sa inyo na basta-basta lang kayo magsalita na hindi pa na-verify yung facts na paggagalingan ng iyong sasabihin? Okay? So anyway, I'm not a lawyer, pero this is like common sense siguro na dapat chinecheck mo muna yung mga facts na sinasabi mo, especially if these are sensitive information. At least siya galing sa Kuwaiti government, ikaw pala galing sa FRA. You should know better. You're a lawyer. Dapat kumuha ka rin sa Kuwaiti government. Huwag kang umasa sa FRA. Kasi ang FRA at saka itong opisina ni Ms. Rucas, pwede naman magsabuatan yan para pagtakpan yung isang problema. Anyway, now let's move on. Okay na tayo dyan. Okay? Huwag mo na ulitin ha. Magpakabait ka na. Okay. So, ano pong pwede natin gawin ngayon? Bukod dun po sa mga suggestions ko na para matigil na po itong ulit-ulit na lang pang-abuso, pagmamaltrato, pagmamurder sa ating mga OFWs. Yusek Odalia? Or Sir, si Admin Arnel po may be Admin? recognized. Thank you very much, Mr. Chair. From the experience of OWA, most of the cases that escalates into violent stage, such as what happened to Julie B, usually stems out from conflict of culture. Ngayon po, madalas sinasabi natin, kailangan yung ang Pilipino ay mag-adjust lagi sa kultura nila. No, in case, this is just my humble suggestion. Na in case we'll be talking to the government of Kuwait, or for that matter, any other government who loves the Filipino. Now, why do they love the Filipino? Kasi masayahin tayo eh. Malambing tayo, and we are the only people in the world na marunong ng malasakit. Wala pong kahit na anong nasyon ang naiintindihan ng malasakit. Now, what is my point? Para po ito ay manatili yung gusto nila na quality natin. Palagay ko po, suggestion ko labang naman, na sa kahit na anong agreement, kailangan payagan mo ang Pilipino sa kanyang pamamaraan ng buhay. Yung pong TikTok, sa atin po wala yang harm. Ngayon sa kanila meron, but they have to accept that because you want a Pilipinong malambing, may malasakit, ito ang bumubuhay dyan sa malasakit na yan eh. Mahalaga po sa Pilipino ang birthday, mahalaga sa Pilipino ang kwentuhan, ang tawanan, ang marites. Ngayon, tinitingnan natin to na isang mababaw na bagay, pero yung hinahanap mo na kalidad ng Pilipino na pinipili ng napakaraming bansa all over the world, it emanates from this nature of the Filipino as fun-loving people. Eh kung aalisin mo yan, nasasabihin mo sa kanya, abay dapat ganito ang sundin mo dahil kailangan, mawawala lahat yun. At pagka siya ay nalungkot na, sumimangot na yan, sasabihin niya, gusto ko nang umuwi. And then, that is where the problem starts. Ako Diba? naman, Mr. Chair, if I may add. Okay, Senator, makasingit lang, Senator Jigoy. Yung mga sinasabi niyo, thank you, Mr. Ignacio. Nasabi ko na yan kanina, doon sa pagdating sa bilateral talks, ito yung i-ano natin sa kanila, i-impose, na magkaroon ng pre-engagement orientation, sinabi ko na yan, para ma-orient yung mga employers tungkol sa ating kultura at tradisyon, kung sino tayo mga Pilipino, nirespeto natin yung kanilang kultura at tradisyon, dapat respetuhin din nila yung kultura at tradisyon natin, which is point well taken. So, at least narinig po ng DMW. Okay, sorry, Senator Jinggoy, go ahead please. Thank you, Mr. Chair. Tama naman lahat ng sinabi ni Admin Arnel na kailangan sundin natin yung ating kultura. Pero naman, pag nandun ang ating mga kababayan sa iba't ibang bansa, kailangan din naman nila sundin yung kanilang mga batas. Dahil pag hindi naman nila sinunod yung kanilang mga batas doon, makukulong din yung ating mga OFWs. Kaya kailangan bago pumunta sa host country, kailangan siguro magkaroon ng orientation ng ating mga OFWs kung ano talaga ang kanilang mga batas, halimbawa sa Kuwait o sa Qatar o sa Dubai or sa Saudi, kailangan siguro ma-orient dapat ma-fully orient yung ating mga OFWs. Senator Jinggoy, meron na tayong PIDOS. Doon sa PIDOS, in-orient yung OFWs, mga do's and don'ts.
and then post-arrival. Meron sila. So, ang kulang lang talaga yung orientation. Yung sinasabi po ni Mr. Ignacio na dapat ma-orient yung mga employer tungkol sa kultura, tradisyon natin na tulad mong sinabi, I agree, we're happy people. Kapag may problema, hindi natin dinidibdib, kinakalimutan natin, we do something na to forget our problem, and one of those things na para to relieve stress is mag-TikTok, makipag-communicate sa mga kaibigan, makipagtawanan, makipag-marites, na they should respect that because that's our culture. As long as hindi nakasakit sa kanyang employer, hindi nakasakit sa kultura, tradisyon ng mga ng host countries na employer. In this case, yung nag-TikTok na binugbog, nag-TikTok siya sa loob ng kwarto siya, nakakulong siya. She was inside her room. Siguro narinig na merong music, she barged in this employer, pumasok sa pilitan para lamang sa bunutan, saktan yung OFWs natin. So, that kasama dapat dun sa sinasabi nyo nga, pre-engagement orientation, yung suggestion ko. Diba? And then yung neuropsychiatric exam, very important yun. Kasi, paano natin malaman na may topak na pala yung employer o anak doon? Diba? Dapat they have to pass that. And then police clearance dapat. To make sure na, kasi bago lumabas sa ating mga OFWs, katakot-takot na clearances ang kailang ma-present, di ba? Ay dapat ganun din ma-employer. Health clearance din. Baka mamaya may mga TV, tuberculosis, yung employer, di mahawakan pa yung OFWs natin. Dapat meron din sila. Kung anong pinagpagawa sa ating mga OFWs bago pumunta doon sa abroad para magtrabaho sa isang household, ganun din dapat ang gawin ng mga members of the household, all the members of the household na pagsisilbi ng OFWs, magkaroon ng health clearance, police clearance. Di ba? Para patas. Huwag yung palagi na tayong baw na baw sa kanila. Dapat patas. Two-way street yan, hindi one-way street. Go ahead, Senator. If I may, Joel? Senator Jinggoy. Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chairman. I promised the body that in this hearing I would raise 2022. Let me just show this, Mr. Chairman. Remember, and Senator Jinggoy, we talked about this in during your privilege speech. Nagkaroon ng deployment ban ng 2018 of February, nilift ulit ng May 2018, nagkaroon ulit ng deployment ban 2020. Ng January, nilift ulit after a month, February 2020. Pero tingnan niyo po yung total cases. Okay? 2018, from 6,000, 2019, bumaba, 5,000. Okay? Nilift na. Pagdating ng 2020, nag-ban ulit tayo. Pagkatapos nating mag-ban, ayan na naman, 4,900. After, anong nangyari 2021? Yung cases po, lumago na naman, 13,351. So again, Mr. Chairman, I don't have the answer right now, but there seems to be something wrong with our policy. For example, itong Kuwait. Another question. Yung labor law ng Kuwait, yung household service worker natin, hindi sila, correct me if I'm wrong, and please explain to us yung specific provision of the labor law of Kuwait which protects foreign workers. Yung Kuwaiti labor law also apply to household service workers, pero iba ho yung pagtingin nila. So, again, yung kafala system still exists. Kung may kafala system that still exists, kailangan pa rin. But because in our policy right now, Mr. Chairman, checklist lang po checklist. Pagka may ganito yung Kuwait, check. Pagka may ganito yung Kuwait, check. Pag may batas na ganito, check. Pero ano nangyari? Ba't lumobo pa rin? And I'm not blaming anyone. I'm just saying there's something wrong with our policy. Deployment ban, lift. Deployment ban, lift. But look at the numbers. Numbers don't lie. Halos doble yung ano po natin. So I wanted to ask ang sa assessment ho natin, no? And let's just be specific lang. Ng bansang Kuwait, what's our assessment really? Okay, before you answer that, Senator Joel, tama ka nga. Deployment ban lift. Sa unang deployment ban, nagkaroon ng bilateral talks and then na-satisfy ng Kuwaiti government yung gustong mangyari ng ating gobyerno, kaya ni-lift. And same thing on the second deployment ban na lift. However, ang tatanungin ko lang sa inyo, or I would assume, na wala doon yung mga sinasuggest ko
na kulang. Kaya nga itong sinasuggest ko na wala doon sa mga previous bilateral talks when a deployment ban was imposed and lifted later on, hindi siguro nasama yung neuropsychiatric exam. Wala po yun, di ba? Tama po, sir. Wala po sa dating BSA. Kasi karamihan sa mga naabuso ng rape, ng maltrato ng mga OFWs, they might not be, they are probably not mentally stable. Kasi sino ba naman tao na sa tamang pag-iisip na abusuhin, saktan, gawing parang hayop ang isang tao kung imamaltrato. Diba? So, doon masasara yan sa neuropsychiatric exam. And then sa police, Senator Joel, police clearance. Kasi marami na akong karanasan na yung OFWs, matapos magsumbong sa isang recruitment agency niya, siya ay pinauwi. And then, siyempre, yung pinauwi OFW, bibigyan ng kapalit yun. Ang nangyari, inabuso yung OFW, ha? Ang nangyari, binigyan pa ng kapalit yung amo na kung saan nag-pull out ng OFW. Another kapalit. At yung kapalit, binugbog ulit. O doon pa lang sana, hindi na nagbigay. Yun sana, nasara na. And then eventually, malaman-laman ng police, may police character pala itong amo. Na dapat trabaho yun ng recruitment agency. See? Kaya nga yun, Senator Joel, isa sa mga suggestion ko. And then, yung bang associations of employers and associations of OFWs, diba? Na on a regular basis sila ay nag-usap-usap, na naging magkakaibigan, magtulungan, magsabihan ng mga impormasyon na importante, proper dissemination of information to all the employees. Ito pala ang pangangailangan ng mga Pilipinong OFWs. Hoy, mga employers, diba? Ito pala ang kasama sa kultura ng mga OFWs na sila ay mag-TikTok after office hours. Kasama pala sa kanila makikipag-usap sa mga kaibigan kahit na late in the night. Yung mga ganon, di po ba? So, these are suggestions na dapat isama natin sa bilateral talks. Isa pa, dapat magkaroon ng tinatawag na Filipino Festival na magdala tayo ng mga talents natin doon sa Kuwait. Na ipakita yung mga na we're rich in tradition. Marami tayong talents para yung mga Kuwait sabihin, hindi lang pala ang alam ng mga Pilipino ay maging domestic helper dito, marami pala silang talent, then they will have respect. Magkakaroon silang respeto sa atin dahil nakita nila na we are a people with a lot of talents and rich culture and tradition. Go ahead, Senator Joel. Yeah, the question that I raised a while ago, again, Mr. Chairman, you look at the records, that's 376% increase yung pong cases, no, na welfare cases na nangyari sa bansang Kuwait lang po ito. So again, I wanted to make sure that we have the right policies kasi parang ang nangyayari po, checklist lang tayo, and then if there's still kafala system that exists and yung deployment ban, gusto kong ma-revisa or bisitahin uli if it really works eh. Sige nga po, ma'am. Thank you very much, Senator Joel. Sir, yung sa usapin po ng deferment, actually po kanina nagpahayag na po kami ng suporta sa panukala ni Senator Tulfo na magkaroon po ng immediate na deferment po ng doon sa mga pag-deploy ng ating mga household workers po sa Kuwait na new hires. Opo, immediate po yan, sir. Yeah. Tapos si Secretary Tuts po, nag-constitute na po ng technical working group dahil nakita na rin po namin yung mga suggestion ni Senator Tulfo at sa regulatory aspect po na maipasok sa BLA nga. Yung, wala po talaga yung minention ni Senator Tulfo na neuropsychiatric evaluation, yung requirement ng police clearance at sa developmental... Saka health clearance. Health clearance din. And health clearance. Tapos sa developmental aspect po, yung pagpapalalim pa at pagpapalago ng ating orientation program para po ma-include yung mga employers orientation. At yun din pong pag-organize both ng employers at ng OFWs dahil maganda po na may support system talaga on-site. At syempre po yung huling sinuggest nyo, sir, na festivals, magpa-partner po rin tayo with other national government agencies like tourism
para po mas mapakilala natin yung kultura at heritage ng bansa natin. I go back to policies, no? Apo. Yung what we're talking about here. For example, and still, I wanted to focus on Kuwait alone muna para makita lang natin if it really works, no? Example, Kuwaiti laws applicable to HSWs based on your report ng Department of... Sorry, nasasanay akong DOLE is part of yung DOLE 2019 report. Yung Kuwait labor laws do not apply to HSWs. But there is a rule, yung tinatawag na rules on domestic workers. So we want to know kung ano yung mga protections na nasa Kuwait labor law na wala sa rules on domestic worker. Kasi kung hindi sila worker, parang yun dun sa labor law nila, no, parang hindi sila worker eh. It's more of parang, yun nga eh, itong kafala system eh, still exists. So parang ang nangyayari, commodity sila. And that's the reason why some of them, that's the culture, kukunin yung passport or parang iniisip, isa silang bagay na nabili noong employer. Can we be specific on that? And again, we are here to make sure that our policy works. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Senator. Ang isang bunga po nung nakaraan mga kaso at deployment ban, ayun nga, yung bukod sa bilateral agreement, yung assurance ng Kuwaiti side na magkakaroon din sila ng batas, yung rules po na nabanggit ninyo, patungkol sa protection ng domestic workers. At sila po ay naka-embody sa bilateral labor agreement. Kahit walang batas, meron kasama din sa bilateral yes, which include, agreement. among others, provision of food, housing, clothing, registration sa health insurance that covers treatment in case of illness or injury, ensure na hawak ng worker yung kanyang pasaporte or personal identity document, ensure na hawak niya ang cellphone, disqualified ang employers who have records of contract violations or abusing workers from recruiting Filipino workers, yung pagbukas po ng bank account sa pangalan ng worker para kitang-kita kung may sweldo o wala. So, these are among the provisions po na nasa batas nila. Thank you. Na nasa That's ating clear to me agreement. now, no? That's clear to me now. So